Good day, Pinay Mommies! For today's video, pag-uusapan natin ang 5 tips kung paano gumaling agad si baby dahil marami na namang may sakit ngayon na bata, especially school age children. So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, simulan na natin. Bago pa ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto niyo po ng mga ganitong content, peda tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, do like the video, share, and subscribe to my channel. Kapag ang sakit ni baby ay infectious ang dahilan, may bakterya or merong germs na kumapit dyan, dalawa lang yan. Ibig sabihin, malakas yung germs na yon, or pangalawa, humina yung resistensya ni baby. So, dito sa tip na sasabihin ko sa inyo, ang gagawin natin is tuturuan ko po kayo kung paano ba lumakas or manumbalik sa dati yung immune system ni baby. First tip po para bumilis ang paggaling ni baby is let your baby sleep. Natural lamang sa isang bata na magiging antukin siya dahil this is one of the ways na mag-recharge si baby para yung mga cells niya mag-regenerate dahil nga syempre bumagsak yung immune system niya at sinakop na siya ng mga germs ito, mga virus and mga bakterya. Kaya naman ang body ng bata, kahit tayo, ang defense mechanism niyan is matutulog talaga. Pero nag-worry pa din ng mga mami dahil paano malalaman ko yung pagtulog ni baby is normal? Baka naman meron na siyang ibang problem kung nakikita mong tulog-tulog si baby. Isang way is kapag antukin si baby at hayaan mo lang siya matulog, after nito, active naman siya, naglalaro at hindi naman siya dehydrated. So kapag yun ay umiihi naman siya every 6 hours, basa naman ang diaper niya, okay lang yung kanyang pagiging antukin. So, talagang matutulog lang talaga siya. Kapag naman antukin pala si baby, tapos abnormal pala yon, meron na palang malala siyang sakit, ang tawag naman doon, lethargy or lethargic na si baby. So, kapag meron ng ganito si baby, ibig sabihin, malala na yung kanyang problem. Pwedeng dehydration, pwedeng meron siyang infection sa ulo, pwedeng kulang-kulang siya sa kanyang electrolytes or yung mga asin-asin sa katawan. Hindi ko to matuturo agad-agad sa inyo kasi it will take years of practice para magkaroon ng clinical eye or yung pag-judge sa isang pasyente kung lethargic na ba si baby. Kaya nga, matagal ang pag-medicine or matagal ang pag-aaral sa pagdodoktor. That's why, di ba, yung mga mommies na talagang worry na, pinapakonsulta na nila si baby. Pero, yun nga, kung worry nyo yung pagtulog-tulog ni baby, kung active naman siya in between, hindi siya dehydrated, at syempre malalaman nyo naman yan, mami, kung okay pa naman si baby, diba? Pero basta kung first day of sick niya, nakikita nyo na gusto niya matulog, just let the baby sleep. Okay? Number 2 tip is, painumin siya ng tubig. So, kailangan well-hydrated si baby habang papagaling. Ano nyo malalaman kung gaano kadami? You may let the baby drink per demand or kahit at least 6 na sip. Kung bata man yan, at least 100 ml per sip. True dito, kapag ayaw na niyang dumede, kahit alam mong thirsty na siya or gusto-gusto lang niyang uminom, sign po yun ng severe dehydration. As in severe. Ito yung mga nagtatay na talaga, yung mga nagsusuka. Huwag po kayong ma-overwhelm sa mga sinasabi ko na pag ayaw niyang, ibig sabihin, severely dehydrated na si patient. So, ito yung sinasabi ko na it will take years of practice para malaman mo kung una, lethargic na si baby or yung refuse to drink. Yun yung mga sign kasi na malala na yung sakit niya. Tsaka na malalaman nyo naman, mami, diba? Meron naman tayong tinatawag na mother instinct. So, number 2 tip, yun nga, painumin ng tubig si baby. Number 3 tip, para mabilis gumaling si baby is kailangan mapanatilihin malinis sa katawan si baby, no? Kahit sipon-sipon na siya, inuubo siya, mainit-init, pwede siyang maligo, mabilis lang. So, kung ayaw niyo maligo, punas-punasan siya, no? Laging magpalit ng damit. Kasama na dito yung hand washing. Hand washing is very important para hindi kayo manghawa. Hindi manghawa si baby, no? Napaka-importante po niyan. Tapos, isa pa, nail cutting. Yung paglinis ng tenga, pagtututbrush. So, lahat ng yon, importante yon sa paggaling ni baby. 4, I think this is very important, no? Para bumilis ang paggaling ni baby is consult agad. Kailan kayo magpapakonsulta? Ito lagi kong sinasabi ito,
Kapag nagkasakit si baby, third day na siya na may sakit, siguro naman kailangan nyo na magpakonsulta. So, pwede naman kayong mag-home remedy, over-the-counter drugs, no? Kung ano yung pwedeng symptomatic relief, kung ano man yung nararamdaman ni baby. Pero, please, kung third day of illness na siya, pwede na kayong magpa-consult. Kung wala kayong pediatrician, pwede sa health center or pwede sa mga nearest health institution like district hospital or government hospital. Lalo na kung tight sa budget. So, libre naman po yan, kaya wag po kayong matatakot. Fifth tip, para gumaling agad si baby is supplement. So, ano yung mga ito? Ito yung mga ascorbic acid or vitamin C. Yung zinc, ito yung paborito ko. Talagang mabilis gumaling ang mga bata kapag sinimulan sila ng zinc. And then yung DHA din. No, pero among the three, yung talagang zinc ang merong or maraming study na nagpapagaling sila ng mabilis. Kaya ang ginagawa ko kapag sa mga pasyente ko may ubosipon or nagtatae, talagang binibigyan namin sila ng zinc. And it shows na shorten yung duration ng illness niya, or it shortens the duration of illness. And yun, mabilis silang gumaling talaga. Sa mga nag-zinc dyan na may sakit, let me know in the comment section kung nararanasan nyo po yun. Or kung nararanasan nyo po yung mabilis gumaling si baby nung nag-zinc po kayo. Number 6. Ito, ano rin to, very important. Be positive. So, kailangan yung behavior, yung mindset po ninyo, no, although nakaka-stress, nakaka-anxiety, pero kailangan maging positive po tayo. Kasi wag po natin i-manifest na hindi gagaling si baby. At saka, di ba, kung sino yung naniniwala sa law of attraction dyan, di ba, pag lagi mo iniisip na magkakasakit siya, talagang magkakasakit siya. Pero, samahan mo ng prayers. Once na inubos si baby, nilagnat, sabayan mo na ng prayers. Tapos, positive thinking na kailangan magpakonsulta na siya, kailangan gumaling siya, painumin ng gamot, lahat ng mga sinabi ko, gagawin ninyo. At yun nga, yung positive thinking, talagang gagaling si baby. Totoo yan. Kasi naranasan ko na rin yun. At naranasan na rin ng mga ibang patient. At sinasabi ko sa kanila na importante na iniisip mo na gagaling si baby. Next tip is pakainin ng masustansyang prutas si baby. Ito yung mga dalanghita, orange, grapes, apple, tapos banana. Maglalagay po ako ng listahan dyan kung ano yung mga pwede po ninyong ipakain kay baby habang nagpapagaling siya. Last, ilayo siya sa usok. No? Lalo na yung mga inuubo, sinisipon, nilalagnat. Nagpapagaling tayo, nagpapainom tayo ng gamot, tapos meron naman palang naninigarilyo sa bahay, or meron naman palang usok sa katabing bahay, nalalanghap ni baby, or merong air pollution sa katabing bahay, hindi siya agad talagang gagaling, no? Talagang nagpapastop yun ang pagaling kay baby dahil nalalanghap din niya yung pollution, lalo na ang smoking, lalo na ang cigarette smoking. So please refrain from that kind of pollution. Kung nakatulong po sa inyo to, please like, share, and subscribe. Thank you. Yun lang.